So, good morning po. Andito tayo ngayon sa Primus Farm, Barangay Bundok, Calapan City. At kasama natin ngayon si Sir Michael. Ano po? Sir Michael, good morning po. Good morning po. Kwento nyo naman kami kung paano po nagsimula itong inyong farm. Bali ito ay mag 2 years na kami nagsimula na pagkakambing. Kami nagsimula kami sa native. Yun yan, in-out na namin yung mga unti-unting nag-upgrade. Ito pong farm nyo ay halos 2 years na po. Ano po? Bali 2023, March 2023 nagsimula ang kuyang magkuha ng kambing. Nagsimula siya sa native. Tapos binabago niya ngayon, nag-upgrade siya ng mga magandang kambing yung katulad na yung ating full blood. Itong Black Tiger. Dappled. So, bali si Sir po ay ang may-ari po talaga ng farm na to is yung kanya pong bayaw. Ano po? Si Sir Arnold. Na nasa US po, ano po? California. Naisipan ni Sir na magtayo ng farm para pag uwi niya po, no, galing US, meron po siyang pagkakabalhan. So, magandang ano nga din po ito. Investment din po talaga ito. So, yun Sir. Bali, ano naman Sir, kumbaga konting information lang Sir sa pag-alaga ng kambing. Ano po, kasi syempre marami po tayong viewers na nagtatanong regarding sa halimbawa po pag ang kalimitan, ano ba po bang kalimitan nagiging na-encounter nyo ng mga sakit ng kambing? Ang pan ko dyan sa kambing, base lang sila sa kuwan, lalo tag-ulan. Yan. Yan ang isang kuwan sa sa pag-aalaga ng kambing. Kaya dapat bago tayo magsimula mag-alaga, kailangan kompleto tayo sa mga gamot. Number 1 yan. Dahil sa kambing, ubot sipon pag tag-ulan. Yan po kalimitan. Kalimitan. Yung pag napabayaan mo, lalala, mag-ahawa sila. Kaya pag di ubo na yung isa, iwali agad namin. May quarantine mamaya po, punta po natin yung quarantine facility niya. Po. Pag may mga bagong dating na camping, doon po na quarantine. So yun Sir, di ba po nag-start po kayo sa native? Ano po? Paano mo naman po pumasok po yung pag-upgrade ng kambing nyo? Paano nyo po naisipan na ay parang medyo ano po ba yung naging dahilan bakit nag-upgrade po kayo? Para maano yung ating mga kambing dito, para yung ibang tawag doon, yung quality. Para tumaas yung bloodline. Tumaas ang bloodline ng kambing. Kaya naisipan ng aking bayaw na unti-unti niyang i-upgrade yung mga alaga niya. So yun po yung kumbaga po ay ramdam niya na para mas lumaki yung income po is i-upgrade natin yung mga native natin. So bali Sir, di ba nabanggit niyo po kanina na yung inyo pong mga alaga dito dati is nasa 50. Ano po yung pure native po? 50. May lahok na rin silang upgraded po na buwang gayon. Po. Tapos binenta nyo po? Binenta, tapos yung bili po kayo ng pure breed. Bili ng upgraded na mas mataas po na po, quality. Kasi sila Sir ay meron ng mga pure breed dito po. So pakita lang natin Sir ito po yung inyong pure breed po po. Ito pong dappled ninyo. So ito ay 8 months po. Nasa mga 8 months. 8 months. Tapos si Sir, ito Sir. Dito tayo sa inyong Tiger Dappled. Ito Sir ay ilang months na po? Kuwan niya, 4 months yan. Magpa 5 months na siguro yan. Yan. Sa mga viewers po natin na nagtatanong yan kung magkano naman po ang price nitong inyong pong dappled na black. Yan. Magkano Sir? Reveal na po ba natin? Bali Sir yan sabihin ko ba? Sige Sir. Bali Sir yan ang kuha dyan ng bili ng aking bayaw ay 90,000 plus shipping fee. Magkano po inabot lahat? Ang inabot niyan
sa shipping niyan ipa 7,000 yata ang 7,000. shipping. Bali 97 din sir, ano po. Ito yung dinating ano, ito yung sa bayan ko pa ito. Pinik up po. Hindi, yung tinagpo yung nagdala. Dahil dinating ito dito ay alas 12, alauna baga ng Madaling araw. madaling araw. Kaya ako hindi baba pagka pinasunod ko na lang sila dito. Sa hindi po nakakalam, ito pong lugar nila sir ay bundok. Barangay Bundok. Nasa bundok na. Yan. So yan sir, at bigyan nyo lang din po kami ng konting insight yan sa naging overall price na mga nagastos nyo po dito sa Goat House. Siguro nagastos na sila lang yung bayaw ko dito na takbo na nasa mga 300 ganyan. 300. Sa akin ano lang. Opo. Oo. Kasama na po yung quarantine facility nyo po sa taas. Bukod pa yun. Bukod pa rin po yun. Bukod pa yun. So ito nga pala pong Goat House ni sir ay gawa sa Coco Lumber. Ano po to? Coco Lumber, tapos naka steel matting, plastic matting, tapos ang bubong din po yero na. So medyo ano talaga, malaking investment din po sa bahay pa lang, ano po. Para sa inyo ba sir, mahalaga ba na ano na maganda o maayos talaga yung goat house ng mga kambing? Sa akin ano, kailangan talaga maayos yung tirahan ng mga kambing. Hindi sila pag umulan, hindi sila naampiyasa. Mabasa. Hindi nababasa, lalo may bagyo, kaya puro trapal yan. Yan sa gabi, lahat Nakababa po. Nakababa lahat. Dahil dito sa bundok, yung manong hamog, mas malamig ang klima dito. Kasi nasa taas po tayo. Kaya ito yung painted blower namin. Ano pa lang po, kakarating pa lang. Ilang months na yun, sir? Nasa mga 8 months na siguro ito. Bali sir, bukod sa mga kambing, may iba po kayong mga alaga dito? Wala na sa ngayon, kambing lang muna. Kambing lang muna po. Focus muna sa kambing. Focus muna sa kambing. Bukod dito, meron pa rin kami isang tulungan na yung isa. Ay, nang po nasa baba. Sige, puntahan din po natin mamaya. Quarantine ano din yun. Facility din po. Bali sir, ito pong sukat po ng lupa po is nasa ilang hectares po? 2.5. 2.5 hectares. Tapos yung inyo pong taniman ng mga pakain sa kambing. Itong burol na ito, puro tanim na ng Madre de Agua na Pierre. Medyo maliliit pa nga lang sila. Yun nga, naghahanda tayo para sa pagdami ng kambing natin. Opo, tama. Yan po ang minsan din po nagiging pagkakamali din po ng mga gustong pumasok sa sa industriya ng pagkakambing. Bumibili po sila ng sobrang rami tapos wala naman pong pakain. Opo. Kaya kumbaga po sa inyo po bilang kayo nagkakambing, may suggest nyo talaga na kailangan muna magtanim. Opo. Kasi syempre, mayroon po na marami tayong kambing tapos wala naman tayong magpakain. Hindi mo natin pwedeng iasalaan sa pigs. Opo. Kasi ang pinaka-main na pagkain naman po talaga ng kambing is mga damo. Sa inyo pong 2 years na pag-aalaga ng kambing, masasabi nyo naman po ba na na may kita po sa pagkakambing? Opo, meron po. Kasi maraming katulad po ngayon na dahil nagkaroon po tayo ng ESF, marami nang gustong pumasok ngayon sa goat industry. At saka ang may ko lang sa mga kapwa namin na nag-aalaga ng mga kambing, maging mapagmatsyag tayo sa ating mga alaga, hindi yung titignan mo lang siya, alam mo okay na. Okay na, tama po. Kailangan pag titignan mo isa-isa ya kung para pong babasahin mo ugali ng bawat alaga mo. Hindi ko mo siya masigla. Palagi na masigla. Pero titingnan mo pa rin yan. Tama po kayo sir. Tapos yun nga, lagi natin kakunin na monthly tayo mag-deworm. Isa rin niya sa So bali inyong pamamaraan dito sir ay
Papalabas kayo mula anong oras po? Tulad ngayon, ano oras sir? Pwede silang palabasin Opo, ngayon. 10 pas na po. Ito naman, 10:40. isa-isa yung hilahin pa parol. Sa dyan, pag nilabas nun, yung mga maliliit, alpas na yun, yung malalaki, pag kasi tinatali namin. Dahil dito sa loob ng range na ito, ay dinamas natin, yung scatter natin dahil yung ibang damo na hindi kinakain ng... Hindi po nalaki yung mga damo na kinakain. Para sumariba uli sila kung magbago ang damo. Ginagamas natin itong loob ng range ng kambing na ito. Tapos kapag naman po pinalabas nyo, mga anong oras naman po nyo pinapapasok? 3:30 to 4, papapasok na. Pasok na po kayo. Tapos sa gabi naman po ay may binibigay po ba kayong mga kumpay, pakain? Oo. Basta pagpasok nila sa alas 4 sa hapon, lalagyan natin ng kumpayan, magkabila. Kung mayroon mga nakatali, lalagyan din natin. Opo. At may parang ko sa merienda nila. Merienda. Bali sir, bukod po sa kumpay, ano po ba yung mga binibigay nyong pakain sa inyong mga alaga? Katulad ho nito, yan, page po. Yan. Page po ng ano po yan sir? Sidsi. Sidsi, yan. Dairy cattle. Sidsi Page pa na po. Ito. Shout out sa Sidsi Page, baka naman. So, overall naman sir, ano po yung mga, kumbaga, yung pinaka mahirap na naranasan nyo sa pag-aalaga ng kambing? Ayun nga, yung pag sa tag-ulan. Doon po. Doon tayo masusubukan kung paano na. Kasi marami po nagkakasakit. Talagang number 1 sa kambing yung kalaban nila ay tag-ulan. Opo. Lamig ano po? Hindi natin pag may maghapong ulan. Gawa natin papakumpay tayo tapos may drying area kami. Ayun. Ito po. Para itutuyo muna po yung dahon. Sa umaga sila kukuha tapos medyo sa pagtuyo na saka natin i-air dry nyo muna po ano po. Dahil hindi natin pwedeng ibigay ng basa. Kasi minsan po nagkokos ng pagtatay po nila yon. Yan na. Ito yung ginagamit natin dito panlinis. Pressure washer. Pressure washer, ayan, meron tayo. Ito po ay dating kulungan ng manok ano po? Oo. Di gasolina ang gamit natin dito ng ano. So walang kuryente pa po. Tapos ito naman yung loob niya. Ayan, di pa nalilinisan. Bale, ito ngayon po ay Quarantine. ito na po yung pinaka-quarantine facility nyo ngayon. Pag wala naman laman at medyo pag minsan nagkakasabay-sabay ng anak ang mga kambing, pag minsan dito din namin nilalagay pag walang laman na galing ibang lugar. May page din tayo dito. Kompleto yan. Sedsi Page ano po? Sidsi page. Sedsi Page, baka naman. Bitman Pro. Ulit. Nilalak natin sa ano. Tapos tayo ang lock natin dito ano kung sa magnanakaw. Pag Natunog pala na po. nawang-wang. Pero wala naman po dito sa inyo? Wala naman ay iba na rin yung Nagsisigurado? nagsisigurado. Okay nga po, maganda. Ngayon, mga kulungan dati namin ng ano. May pailan-ilan pa ako native dyan. Yun nga, nag-aalaga ako ng cotton para hindi sa libaw mapaibig sa Tinola. libo. Meron tayo Makukuha. mapapatay, mauulam. Pupunasan muna natin yung part na to, yung kusan tayo mag-inject. Oo. Pupunasan muna natin para malinis. Sanitize. So mga gamot po ni Sir dito ay from Zoe and Zeo Goat Farm ano po. So ito yung mga vitamins, ito yung mga antibiotic, bromoxin, iron dextran, moxicillin sa sipon, vitamin B complex, vitamins din yan, lagnat, analgen. Tapos ito yung pamporga sa mga hindi buntis, ito yung albendazole. Tapos penbendazole naman para sa mga buntis. Lahat yan galing kay Zoe and Zeo ano po. Tapos ito naman yung binibigay ni Sir na vitamins sa kanyang mga alaga din. Ito ay
inahalo nyo sir sa tubig ano po? Oo. Itong Bitmin Pro. Yan, ng Battlecock. Yun ang ating mga... Yan sir ang napakalaga na meron ang isang nagkakambigan ano po. Oo. Bukod sa mga pakain, dapat meron din po tayong mga gamot. Walang kompleto. Tapos meron din si sir dito mga disposable syringe. Yan. Galing dyan sa Zoe and Zeo Goat Farm. So, shout out kay Sir Christian Noel Zamora. Sa kanyang may bahay. Tapos sa ano naman sir, para hindi tayo laging timbang-timbang pag tayo magbibigay ng gamot, kailangan meron tayong listahan. Yun, ito po yung kanyang listahan. Kung kailan binigyan ng gamot ano po? Oo, kung ilang beses. Ilang beses, kung kailan bibigyan, kung ilang kilo. Para tandaan nyo. Hindi yung pag tuturo. Tansya-tansya. Tansya. Pero yung tansya-tansya na ano, kailangan sakto lagi doon sa kanyang dosage na ibibigay natin ng gamot. Tama yun sir. So pala sir, ano po may papayo nyo sa mga viewers natin na gusto rin magsimula sa goat farming? Ang maipapayo ko sa ating kapwa goat farming, tiyaga lang at konting sakripisyo sa ating mga alaga, mamahal. Dahil kailangan din naman ngayon ng hindi yung basta mo na lang sila. Loving tender care. Yun. Konting tsatsagain talaga natin yung pag-aalaga. So ang goat industry ay ano pa yun hindi pa masyadong babago pa ano po. Kaya napakaganda talaga na gawing pagkakitaan talaga po ano po. So yan lang po at maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood at andito nga po tayo sa Primus Farm sa ano po. Primus Farm sa mga meron po ba kayo sa Facebook page para yung sa akin Primus Farm. May Facebook page po ba ang farm niyo po para wala pa po. Pero sino po kayo sir, pwede po kayo ma-contact nila in case. Oo sir, o kaya yung aking yung inyo pong bayaw. Sige po. Ilalagay ko na lang po dyan sa comment section yung link po ng Facebook page po nila sir. So ayan po, maraming salamat po. Mula po dito sa Primus Farm, Barangay Bundok, Calapan City.